Sino nag-erase ng board? Jolo. Very good, very good. Masanay na kayo. Anyways, kidding aside, so we will now continue. You know, as I said earlier, there are some geometrical problems na kaya natin isolve kahit wala tayong measuring instruments. Like, say for example, a given line. So meron tayong line dito. We don't know, do you have any idea kung ano yung length o kung ano yung measurement nitong si line AB? Do you have any idea? Gano'ng kahaba yan? Wala din akong alam. But, if I ask you to divide it into 5 equal parts, paano mo gagawin yun? Wala kang pansukat. I will be able to divide that given line into 5 equal parts. Compass is very important sa geometry. Compass! Okay, very important. With your compass, this will help you a lot in solving geometrical problems like what we are doing right now. So, we don't have any idea kung anong haba niyang AB na yan, line AB yan. But with the use of your compass, by setting any convenient radius, pwede natin magamit yan. But then, pwede mag-set muna tayo ng reference line mula dito sa B. Halimbawa, from B, gawa tayo ng manipis na line at any angle. Gawa tayo niyan. Okay? Now, using any convenient radius, maggawa tayo ng mga arcs dito. From B, may measure tayo na, magagawa tayo ng arcs na 5. 1, using the same radius sa 2, 3, 4, and 5. Can you follow? Now, connecting itong pinaka-last division natin dun sa A using a straight line. Yan. Mas mato ng teacher. 29 years na ang ginagawa. Doon sa video, natali ko sa video. Katal na katal. Ayun. So, nagkameron tayo ngayon ng intersection dito sa line AB. 1, 2. So, na-divide natin yung line into 5 equal parts. Okay? Pero hindi tayo nagsukat. By just using your compass, using your triangle at least for another triangle siguro, wala at least. Pagkagawa natin yan. Liwanag. How about a given angle? How about an angle? Angel. Diba tayo ng angle ha? Kung ano mang angle siya. This is angle A, O, AOB. Angle AOB. May idea kayo kung ilang degrees yung angle na yan? Wala. Hindi ko rin alam kung ilang degrees yan. But I'm asking you to bisect it. When we say bisect, how will you do that? Paano pa tayo ba-bisect? Wala nga yan, bakit geometry? Pi. Dalawa. Pag binisect natin, i-divide natin yung angle na yun into 2. Naintindihan nyo yan? Okay. So, using again your compass, ito, you set any convenient radius. Using O as center, gawa tayo ng dito, ng arc. Can you follow?
So, meron tayong intersections dito. So, tawagin natin itong si C at saka si B. Okay? Now, using C as center and using any convenient radius, gawa tayo ng isa pang arc dito. And then, using B as center, wala ako dito. Another arc here. So, meron tayong intersection doon. Tawagin natin siya C. Now, connecting E to O. Connecting E and O using a straight line. Meron tayo ng ano doon. We were able to bisect or divide the given angle. No? We have divided the given angle into two equal parts. Naintindihan? Wala tayong ginamit na protractor para i-measure kung ilang degrees yun. But then, na-bisect natin siya. Okay, so those are just kumbaga, mga basic or mga simpleng geometrical problems na pwede natin magawa using a compass. After all, itong ating geometrical construction, yung mga polygons na gagawin ninyo, i-construct ninyo on your paper are called circle division. We are actually dividing the circumference of the circle into the desired number of equal sides. Say, we are going to produce a nonagon. What is a nonagon? 9 equal sides. Okay guys, see you tomorrow. And please don't forget to bring your instruments. Yan, okay? Hindi nga ikaw. Ha? Wala pa na amin narating. We are actually dividing the circumference ng circle. Say ito yung circle. Okay? Itong circumference yan, di-divide natin into the desired number of equal sides. Can you follow, guys? Ang laki ng eraser natin. Ayos! Dahil sa ngayon kasi busy yung ating viewboard. Doon kasi sa viewboard, pwede tayong doon ako mag-drawing. May nakatapat na camera. So, pinanonood nila sa viewboard. Ginagamit ngayon ni Sir Manalo. Let's mark this R1. And then, itong isang ito, bigyan nga ngayon, nakamudor na Jute, saan yung Jute? Jollibee? Ito na, dansik dyan. Okay. And this one, meron siya talagang radius tayo ginamit. Let's mark this R2. Yan. Now, di pagka ayos. Thank you. Okay. Yan. I hope I accurate yung pagkaka-bisect of pagkaka-divide yan. So, we have now 8 equal segments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasi, ito naman yung sunod. Ito tinatawag nating radiating lines. Actually, aring method na rin ako nagbigay ng pangalan din Kasi itong method nito, this came from before, nung bago pa ako dito sa Bensyo. Pero may mga German consultants tayo. Yung method na ito galing doon sa kanilang workbook na pinoprovide. Pero walang pangalan kung anong tawag. Kaya ginawa ko na lang kasi gumagamit din tayo ng parang mga race na ganyan. Kumbaga parang radiation ang ginawa ko, parang gano'n. So tinawag ko siya ng radiating lines method. Now, anong itsura nun? Again, we will have to make a circle. Lagi kailangan natin ang circle. Now, anong gusto ninyong gawing polygon? How many equal sides? 9. 6. Mga 11 o mga 10. Gawin natin 10. Okay. Paano natin gagawin nyo? Kita nyo dun si line CD. We will have to divide it into 10 equal parts. Wala tayong measuring instrument. Hindi tayo magsusukat. Ano gagawin nyo?
Again, anong i-apply diyan? Yung unang pinakita ko, how to divide a given line into any number of equal parts. So, gagawa muna tayo ng okay, reference line dito at any angle. Yan, gawa tayo diyan. Tapos, ano sunod na gagawin? We will make use of your compass. Mag-set tayo ng radius. Masyadong malaki kasi using C, from C, gawa tayo dito ng isang division. Again, from M passing through 3. Sorry tayo. Sorry kayo. Vlogger teacher nyo. 4. Passing through 5. Alam na nyo siguro kung ano mangyayari. Hindi na. RAC 10, RAC 11. Tapos RAC 12. Tapos RAC 13. Tapos 14. Tapos RAC 15. So, yeah. Connecting those intersections sa circumference ng circle using straight lines will give us the sides of our decagon. Can you follow? Di ba, kakadali. Mas gusto ko rin, mas madali rin para sa akin. Kumpara dun sa ano, kasi kailangan mong pakado ng protractor. Naintindihan nyo guys? That's the video sa page, so panoorin nyo din. At yun ay ating ano, gagawin. Charan! Thank you! Guys, naintindihan ninyo ang ating lecture ngayon, ating demo. Do you have any questions? May tanong ka kaya? Taas sa kami ng pinakamaganda. Pinaka po. Okay.